kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos magtimpi ng mahaba-habang panahon, ngayon ay all out na ang pagbakawala ni VP Sara ng mga bagay na hindi na niya masikmura pa sa pamahalaan ng kanyang katandem noon sa eleksyon na si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Malalim at mahirap nang bawiin ang sitwasyon ngayon ng pagkapunit ng relasyon ng dalawa at siguradong magpapatuloy na ito hanggang sa susunod na national election. Mahaba talaga yung listahan ng mga rason at iba-iba siyang kategorya. Merong personal, yung sa aming dalawa lang, merong DepEd, merong budget, at merong sa bayan din. So, medyo mahaba yung listahan and sa pangayon, hindi pa kasi ako handa na umupo para isa-isahin yun. Pero sasabihin ko sa inyo kapag ready na. Someday, hindi ko lang alam kung kailan yung araw at oras na yon. Pero kung basahin mo lang yung GAA at itrace mo kung saan pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget ng gobyerno. Sinubukan kong itama yung nakita kong mali. Pero syempre, wala akong nakuhang suporta at wala akong nakitang pagbabago. Kaya sabi ko, hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025. Hindi ko na kaya na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget and uulitin lang yung ginawa dati. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Dahil nasa administrasyon si BBM na punterya ni Sara rason para mas maraming politiko ang mas kampi sa presidente. Ayon sa Transportation Secretary Jaime Bautista, ang inirereklamo daw ni Sara na litratong kinuha sa kanya kasama ang kanyang pamilya noong lumipad sila papuntang Alemanya ay hindi pala kuha sa paliparan. Hindi man nagsabi kung saan pero hindi raw yon nangyari sa airport kung saan ayon sa BC ay nalagay sa alanganin ang kanilang seguridad. Hindi rin nakaligtas kay VP ang nangyaring pagbaha sa Metro Manila nang rumagasa ang bagyong Karina. Ayon sa kanya, wala raw master plan ng gobyerno para tugunan ang problema. Kaagad naman itong sinupalpal ni Manila 3rd District Representative Joel Chua. Ayon sa kanya, imbes na sisihin ng gobyerno ni Marcos bakit raw hindi tingnan ni Sara ang pamamahala noon ng kanyang ama na nagkaroon ng 6 na taon na termino para may saayos ang tinatawag nitong Flood Management Master Plan. Dagdag pa ng kongresista na mas marami raw ang volume ng ulan na nagmula sa bagyong Karina kumpara sa bagyong Undoy noon. Binanatan pa ni Chua ang lugar sa Davao kung saan doon daw ang may pinakamalaking pondo sa flood control na umabot raw sa 51 billion para lamang sa isang distrito. Pero nang sila'y tamaan ng bagyo ay binaha pa rin daw ang kanilang lugar. Ang ICC na pinupunto ng BC kung saan ay pinapayagan daw ng gobyerno ang mga banyaga na makialam sa hustisya ng ating bansa. Sinupalpal naman ito ng ibang kritiko at kanilang sinabi na bakit naman daw pagdating sa China ay tiklop naman ang mga Duterte. Utas ang daliri ng isang sundalo ng Navy at pinaliguan pa ang barko ng Philippine Coast Guard ng water cannon ng China.
Pero no comment pa rin ang tanging masasabi ng ating BC. Galit siya sa pagpasok ng ICC pero tikom siya sa pag-agaw ng China sa ating mga teritoryo. Binanatan din ng mga kritiko ang sinabi ng BC na kulang raw ang ating mga kapulisan. Pero bakit naman daw siya nagagalit sa pagbawi ng 75 mga naka-assign na police security niya? Pero in fairness naman sa BC, ay hindi naman ito sinabi na galit siya dahil binawian siya ng mga bodyguards na pulis, kundi dismayado siya noon sa mga sinasabi ng hepe ng PNP na para sa kanya ay hindi naman daw totoo. Binatikos ng kanyang mga kritiko ang humigit kumulang 400 mga bodyguards nito. Kung susumahin raw ay umaabot sa kalahating bilyon o 500 million pesos ang nagagasta sa pagkakaroon nito ng 400 na mga bodyguards. Hindi rin pinalampas ng Ako Bicol Party List na si Representative Jel Bungalon ang palpak umano na paghawak ni VP Sara sa DepEd noon. Ayon sa kanya, mga undersecretaries lang daw ni VP ang madalas na nagbibigay ng pahayag samantalang siya ay tila hindi alam kung ano ang mga nangyayari sa loob ng kanyang departamento. Mababa raw ang kalidad ng edukasyon sa pampublikong paraan ng si Sara ang humawak nito. Sa bawat salita na binibitawan ng BC ay para lang daw bumirang na bumabalik ito sa kanya. Matagal pa itong patutsadahan ng magkabilang panig dahil malayo pa ang eleksyon. Siguradong may kalalagyan na naman pagdating sa mga kaso ang mga politikong mapag-initan ng sinumang mananalo sa 2028. Wala na sigurong pag-asa pang mabago ang takbo ng politika sa ating bansa. Rason kung bakit mailap ang asenso sa Pilipinas. Ikaw, sawa ka na rin ba sa uri ng politika sa ating bansa? Wala akong description sa relationship namin ngayon ni President Marcos. Hindi na kami nagkakausap. Inday Sara, palihog ayaw nagtagda ang mga tambaluslus diha. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.